Bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping puso mong nalilito. Disclaimer lang po, ang usapan na ito ay para lamang sa mga mayayabang. Yan. Mayayabang in a way na marami ang nagkakagusto sa kanila. Kaya naman, ang isip at puso nila ay nalilito na kung sino nga ba ang pipiliin niya. Yung bang nasa kanan o yung nasa kaliwa? Ganda! Ang ganda-ganda mo, Day. Ang pogi-pogi mo, dong. Wait lang, nasasamid ako. No, ano? Feel na feel mo naman na tinawag kang maganda at saka gwapo. Yan ang hirap sa'yo eh. Kala mo lahat ng sinasabi ko totoo at seryoso. Charot lang. Hindi, totoo yan mga yes, pero no, hanggang sa mga oras at panahon na ito ay nag-i-exist pa rin yung mga ganyang klase ng senaryo, yung mga ganyang klase ng pag-ibig, tunggalian. Seryosong puso ang labanan. Tapat na pagmamahal ang puhunan para mapanalunan ang pusong gustong ibigin magpakailanman. Ala? Sabing ganon. Diba? Imagine, merong isang tropeyo. At yung tropeyo na yun, merong dalawang taong naglalaban. At isa lang ang pwedeng manalo. Ganon yung na-experience ng mga yes pre natin na ganyan. 'Di ba? Yung pinag-aagawan sila. Although, pwede naman niyang sabihin dun sa isa na di kita gusto, dun ka nga. At pwede niya rin sabihin dun sa isa na medyo type kita pero hindi pa sure ha. Tentative pa. Ganda. 'Di ba? Pero, the fact na nagkaroon siya ng consideration, the fact na na-confuse siya. The fact, parang hirap sabihin ng the fact. Ang hirap sabihin, nakakabulol kasi baka magkamali ako talaga yung mapapa, the fact. Diba? The moment, yan na lang. The moment na na-confuse siya, ibig sabihin, kinakikitaan niya ng potensyal. Both sides, 'di ba? Parehas na napapasabi siya ng pwede naman. Yung katangian ng isa nakikita ko na pasado. Yung katangian ng isa, pasado rin to. Pero meron siya ng wala to, meron din to ng wala siya. Eh di, pag-combinin mo na lang silang dalawa, di ba? Kung kaya mo lang naman. Oo, and again, it happens. It exists. Di ba may mga kanta pa nga tungkol dyan, yung ang puso ko'y nalilito kung sino sa inyo. Tatlo pala. Oo, malandi siya. Charot. Di ba? Meron din yung kay Casey Tandingan, yung mahal ko o mahal ako. Ganon, di ba? Grabing pagmumuka naman yan. Paano yung ganyan? Pa-share it naman yan. Ay, tapos pa-xerox ko lang paggaya ko kay Doc Vicky Vello. Ay, nako. Wala eh, di ba? Pag tumibok talaga ang puso at meron kang isang taong natitipuhan, hahamakin mo ang lahat, makuha lang siya, di ba? Pag-ibig nasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, makuha ka lang. Pero hindi ko alam kung ano ba, maituturing pa rin ba siyang okay lang sa panahon ngayon? Kasi di ba noon, nung araw, nung panahon ni Rico Panyero. Charot. Huwag niyo kayo sumbong makisumbong niyo ako. Lagot ako dun sa tito ko na yun. Nung araw, di ba? Kapag merong isang babaeng maganda at merong naliligaw sa kanya, okay lang, di ba? Kahit umabot ng 1 to sawa, umabot ng 1, 2, 3 hanggang 10 yung umakyat sa bahay nila para manligaw, para magpahayag ng nararamdaman, di ba? Magpahayag ng totoong pag-ibig. Parang walang problema. Di ba? Made the best man win. Ganun yung motto noon. Pero hindi ko sure sa panahon ngayon eh. Diba kasi kapag sinabi na, uy, may nanliligaw sa akin, 3, parang
Mapapaganon yung mga taong makakarinig sa'yo na parang, 3? Talaga, pinayagan mo? Malandi ka ba? Ganon, di ba? Totoo, seryoso. Ganon yung thinking nila, di ba? Samantalang noon, parang okay lang kung umabot na no. Kasi for me okay lang naman for me. Yung maraming, ang tawag dito, maraming mag-a-approach sa'yo, mag-i-initiate, di ba, na type kita, ngayon liligawan kita, papakita ko sa'yo yung mga kaya kong gawin for your considerations, diba? Walang problema doon. For as long as wala kang isang ine-entertain na, alam mo yun, yung parang bias mo talaga siya or talagang may nangyari na sa inyong dalawa, ganyan. For as long as walang ganon, diba? For as long as you are treating them fairly, kumbaga wala pang ibang nakaka-take advantage sa interest mo. Walang problema. Hindi ko alam paano tayo napunta doon. Kasi yun nga, speaking of, nangyayari pa rin yung ganun, yung pagkalito sa kung sino sa kanilang dalawa yung pipiliin mo or kung sino mang tatlo yan or kung sino mang Poncio Pilato yung pinagpipilian. Diba? And again, going back, as I said, kaya ka nalilito kasi nakakita ka ng mga potentials. Nakikita mo sa kanila yung standards mo. Yun nga lang, split. Diba, nakikita mo siya ng magkahiwalay sa magkaibang tao. So, dun nangyayari yung confusion. Isipin mo, parang 50-50 yung nangyayari. Pasok sa standards mo, pero at the end of everything, kapag nakapag-decide ka na, masasabi mo rin finally sa sarili mo na, dito ako. Eto na yun. Siya na. Oo, mas lamang siya na mga 3 hilod, gano'n. Diba? At kapag dumating sa puntong yun, kapag dumating sa moment na sigurado na ang iyong puso, talagang desidido ka na kung sino nga ba talaga sa kanilang dalawa. Like, it's over, may nanalo na, ganyan. Sana wag kang magdalawang isip, no, na ipagtapat doon sa isa na, sorry, tinry mo naman yung best mo. Alam mo, naiinis ako sabihin sa'yo to kasi feeling ko, wow, talaga ba? Dalawa-dalawa yun. Parang fantasy lang to, parang hindi, parang fictional yung pinag-uusapan natin. Pero wala, nangyayari, di ba? Alam ko naman, ganda mo ang gwapo mo Di ba? Huwag ka sanang magdalawang isip na sabihin mo sa isa na, sorry, hindi ikaw yung pasok sa standard ko, hindi ikaw yung totally kinikinita ko na makakasama ko buong buhay, hindi ikaw yung nai-envision kong makakasama ko sa isang relasyon, hindi yung pagmumukha mo ang gusto kong makita sa pagdilat ko sa umaga, sa tabi ng kama, di ba? Ganon. Although yes, magiging masakit, magiging heartbreaking for that person kasi malungkot naman talaga ang matalo, 'di ba? Malungkot ang hindi mo mapanalunan ng isang bagay na pinaghirapan mo at ginawa mo rin ang best mo. Malungkot, masakit, masalimuot na makita na yung kakompetensya mo, siya ang magi-step up. Siya ang mag-uuwi ng tropeyo. Masakit, malungkot 'yon. Kaya as early as possible, tell that person the truth na hindi siya. And promise, it's gonna be okay. Walang problema dyan. Ang mahalaga, naging tapat ka sa kanya. Tapos, kapag naman nakapili ka na, siguraduhin mo na siya talaga, di ba? Huwag kang double standard. O hindi naman kaya, panindigan mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, mali ako ng pinili. Sayang naman. Pwede bang palitan? Pwede bang balik na lang yung unang nag-audition? Try ko yun, o baka mas better. Hindi pwedeng ganon, di ba? Hindi mo pwedeng para gawin siyang rebound, gawin siyang panakip butas, gawin siyang reserba dahil lang nagkamali ka sa napili mo, di ba? Hindi pwede yung ganon. Panindigan mo, or kung hindi man, magkaroon ka ng delikadesa na, di ba, hiwalayan ng maayos yung tao at pumili ka ng susunod pa. Inis ka? Oo, ganda mo talaga. Ay nako, so bottom line ng ating usapan ngayong gabi mga yes friend, it is okay to love. Walang problema magmahal, masarap magmahal, isa ito sa one-two sawa na biyaya na pwede nating maranasan. Isa itong gantimpala, pribilehiyo sa isang tao ang maramdaman ng umibig sa kapwa niya tao. I-maximize mo yan in a nice way. I-maximize mo yan sa tamang paraan.
magmahal ka pa rin ng tapat, ng totoo, at ng isa lang. Yan. Diba? Pero ako, kung si Biboy Bibo ang tatanungin mo, hindi ako papayag na option mo lang ako. Hello? Although competitive naman ako, kaya kong lumaban, kaya kong makipagsabayan, sa dami ba naman ang gusto kong patunayan, di ba? Kaya kong hello, ay sinasabi ko sa'yo talaga. Pero hindi ako para makipagkompetensya pa sa iba at patunayan lang sa sarili ko na ako na piliin mo. Hindi ko galing maghabol, hello. Kagaya kita, ako rin yung hinahabol. Ako rin yung nahihirapang pumili, kaya nga naisip ko tong topic na to eh. Charot. GGSS yan si Biboy, nakakainis. Diba? At saka, hello, hindi ako parang ulam sa karinderya na gagawin mo, bubuksan mo, pagpipilian mo, tapos pag di mo gusto, isasarado. Hindi ako ganon. Kung ayaw mo sa akin, pues may ibang nakaka-appreciate nung sarap na meron ako. Bumawi, oo, hindi kinayang magbuhat ng bangko ng iba, kaya binuhat yung sariling bangko. Ay naka, well anyways mga yes friend, eto para naman na matuwa ka, di ba? At ako'y nahihirapan man din sa mga oras na to dahil kinakailangan kong mamili. Oo, di ba? Parang yung nararanasan mo yun, kailangan mong mamili kung sino sa dalawa. Ako nga, kailangan kong mamili kung sino sa maraming sumali. Oo, kung sino sa maraming sumagot para sa ating, eto na, pinamimigay na papremyo kung saan ay isa lang ang pwedeng manalo. Handog sa inyo na. ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Hoy, akala nyo ba yung sinasabi ko kanina yung nahihirapan akong pumili? Jowa yung tinutukoy ko? Hindi. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tuwing may ACS, pera lang yan promo, nahihirapan akong pumili kung sino ba sa inyo ang mananalo. Kasi ang dami ninyong nagsisend sa akin ng message diba? Sana nga sana kahit sa totoong Facebook account ko, diba? Kahit sa totoong Facebook Messenger ni Biboy Bibo may nagpapahayag ng interest. Kaso wala nga. Ano ba? Yes, friend, for a chance to win 500 pesos, simpleng-simple lang ang aking katanungan kanina. Kung narinig mo yan, malamang sa malamang isa ka rin sa sumagot. Ang aking katanungan ay, saan at kailan gaganapin ang Yes FM Fiesta? Medyo naaabot ko na ha. Yes FM Fiesta! At eto nga, marami rin ang sumagot. May mga nagkamali, di ba? Pero marami rin naman ang tama. At syempre, isa lang ang pwedeng manalo. Kung hindi, mag-aabono si Biboy Bibo. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Congratulations! Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Roberto Malabanan, congratulations sa pagmumukha mo na itatampal ang 500 petot. Itatampal talaga. O, ang sagot niya dito ay sa Kaalinsabay, Karangalan Village, Manggahan, Pasig City, June 27, Saturday, 5 p.m. onwards. Talaga namang kinumpleto. Kulang na lang mauna na siya doon ngayon pala. Talagang kinumpleto niya kasi nga sabi niya dito, diyan po ako nakatira. Diba? Perfect. Nakikinig ka. I love that for you. Sabi niya din dito, Grab driver po ako. Pangdagdag po sa gas. Salamat. At nakita ko sa kanyang valid ID. In fairness naman hindi niya sinabi to pero nakita ko lang. Ngayong araw ang kanyang kaarawan. Eddie, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa pagmumukha mo. Yung 500 pesos, wag mo nang kunin sa akin. Ako nang bahala sa handa mo. Iaabot ko na lang sa Sabado, ha? Kaya pumunta ka dun sa aming Yes FM Fiesta dahil kung hindi, wala yung premyo mo, bala. Tapos magsama ka ng mga 5 katao or gawin mo ng 10 katao tapos siswertihin ka kinabukasan yan. Nang uto siya. Kuya Roberto, kung naririnig mo sa mga oras na ito, happy birthday sa'yo and congratulations. And speaking of happy birthday din ng nanay ko. Segue ko lang, bakit ba? Baka may gusto mag-send ng regalo sa kanya, sa akin yun na lang po ipadala. Happy birthday, Mom! Marty! Kuya Roberto, congratulations! Ang kailangan mo naman gawin ngayon ay mag-send ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong premyo para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes, friend, ang lakas daw ng ulan. Totoo ba? O niloloko lang ako ng tech namin dito? Totoo? Pag ikaw fake news ka sinasabi.
O hindi ako makakauwi agad dahil dyan extended ang ating banding-bandingan hanggang 3 a.m. Charot, ang ingay ni Bibo. Ang ingay mo, Biboy, magpatulog ka na. Pasensya na. O sige na, 3 oras na Bibi time naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang Bibi niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:44. Good night, Bibi. Ang OA.